Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kung akala ninyo tapos na ang bangayan, nagkakamali kayo. Ilang oras pa lamang ang lumipas matapos uminit ang palitan ng salita sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Heto na naman tayo, may panibagong yugto at mas personal, mas direkta at mas kontrobersyal. Nagsimula ang lahat sa isang tila pabirong sagot. Tinanong ni Sara kung ano ang kanyang Valentine's Day message para kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Claire Castro. Ang sagot, sana raw ay magkatuluyan ang dalawa. Sa unang dinig, maaaring may tumawa. Maaaring isipin ng ilan na biro lamang iyon. Isang patutsyada na hindi dapat seryosohin. Ngunit kapag binalikan mo ang konteksto, ang lumalim na hiwaan sa pagitan ng kampo ng mga Duterte at ng administrasyon. Hindi na ito simpleng biro. Isa na itong political signal. Ang tanong, nararapat ba iyon sa isang vice-presidente ng bansa? Hindi nagpatumpik-tumpik si Claire Castro. Sa kanyang reaksyon, malinaw ang punto. May pamilya ang Pangulo. May pamilya rin siya. Hindi raw dapat nag-i-insinuate ng ganitong bagay ang isang halal na opisyal. Lalo na ang pangalawang pinakamataas sa gobyerno. Hindi raw ito usapin ng pagiging pikon. Usapin ito ng respeto at moral na pamantayan. Dito pumapasok ang mas malalim na layer ng isyong ito. Hindi ito simpleng baratagulan. Hindi ito ordinaryong sagutan sa social media. Ang nakataya rito ay ang imahe ng dalawang pinakamakapangyarihang opisina sa bansa, ang Office of the President at ang Office of the Vice President. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng kanilang relasyon, hindi naman ganito ang simula. Noong 2022 sa ilalim ng tambalang Uniteam, tila isa ang direksyon na Marcos at Sara. Matapos ang eleksyon, humingi ng karagdagang pondo ng ang Office of the Vice President at ito'y pinagkaloob. Nagkaroon ng confidential funds, nadagdagan ng budget, at kalaunan ay hinirang pa si Sara bilang kalihim ng edukasyon. Sa madaling salita, hindi masasabi na kulang ang suporta ng Pangulo sa kanyang vice-presidente noong umpisa. Ngunit gaya ng maraming political alliances sa Pilipinas, ang pagkakaisa ay may hangganan. Unti-unting lumalim ang hidwaan, naging malinaw ang pagkakabiyak ng dating tinatawag na Uniteam. At sa tuwing may isyong ibinabato ang kampo ng mga Duterte, may sumasagot na ngayon mula sa Malacanang at madalas si Claire Castro ang muka at boses ng depensa. Dito rin nang ugat ang galit ng marami sa kampo ng dating administrasyon. Hindi tulad ng mga naunang tagapagsalita na mas maingat at pino ang tono, si Castro ay direkta. Hindi siya nagbabasa lamang ng prepared statement. Sumasagot siya ng walang paligoy-ligoy. At para sa mga sanay na sila ang nangingibabaw sa narrative sa social media, isang malaking pagbabago yon. Kaya nung lumabas ang remark noong Valentine's ni Sara, hindi iyon nangyari sa vacuum. Hindi iyon simpleng joke sa gitna ng katahimikan. Nasa gitna iyon ng tuloy-tuloy na sagutan ng mga paratang na fake news, ng tawagan ng vulture, at maging ng pagtawag kay Sara bilang parang Chucky sa isang nakaraang pahayag ni Castro. Ang tensyon ay matagal nang umiinit, ngunit dito ako hihinto at magtatanong. Hanggang saan ang limitasyon ng biro sa politika? Maaari bang ituring na harmless ang ganitong komento kung ito'y nagmumula sa isang private citizen? Marahil. Ngunit kapag ito'y galing sa vice-presidente ng Republika, iba ang timbang. Sa politika, ang bawat salita ay may implikasyon.
lalo na kapag ito ay may bahid ng personal na insinuation. Hindi na ito simpleng patawa. Ito'y nagiging mensahe. Mensahe ng galit, ng pagkadismaya, o ng sadyang pagmamaliit. At dito, malinaw ang isang bagay. Ang remark na iyon ay sumasalamin sa ilalim kung gaano na kalalim ang hidwaan. Hindi ito aksidente. Hindi ito out of nowhere. Lumalabas dito ang personal na sentimiento. Ang dating pagkakampi ay naging malinaw na paghihiwalay. At sa halip na manatili sa usaping polisiha, tila lumilihis. Nasa personalan ang bangayan. Sa panig ni Claire Castro, malinaw ang kanyang linya. Ipagtanggol ang Malacanang, sagutin ang bawat bira, at huwag hayaang mangibabaw ang propaganda sa anyay below the belt na. Sa panig naman ni Sara Duterte, malinaw ang kanyang emosyon. Isang leader na naniniwalang siya'y trinaydor, na ang dating alyansa ay nabasag, at ngayon ay lantaran na ang banggaan. Ang nakakalungkot dito, mga kababayan, hindi ang personal na halitan. Ang nakakalungkot ay ang epekto nito sa publiko. Kapag ang dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay nagkakasagutan sa ganitong antas, ang mensahe na pupunta sa taong bayan ay hindi pagkakaisa, kundi pagkakahati-hati. Sa gitna ng mga seryosong issue, ekonomiya, seguridad, edukasyon, ang headlines ay umiikot sa Valentine's joke. At habang ang mga kampo ay nagpapalitan ng salita, ang publiko ay nahahati rin sa kanilang kulay. Marami pang susunod dito, sigurado ako. Ang ganitong klase ng bangayan ay hindi natatapos sa isang pahayag at isang rebuttal. Lalalim pa ito. Mas magiging personal, mas magiging matalim. Pero bilang mga mamamayan, mahalagang malinaw sa atin, hindi ito teleserye. Hindi ito simpleng entertainment lang. Ang bawat salita ng Pangulo at Vice-Presidente ay may bigat. May implikasyon sa tiwala ng taong bayan at sa imahe ng ating pamahalaan. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang mas witty o kung sino yung mas matapang magsalita. Ang tanong ay kung sino ang mas makakapagpakita ng statesmanship. Sino ang kayang magtaas ng diskurso? Sino ang kayang magpakita ng higit sa personal na alitan ng kanilang pananaw para sa bansa? Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang ito tungkol kina Sara Duterte, Bongbong Marcos o kay Claire Castro. Ito ay tungkol kung saan, kung ano ang klase ng politika ang gusto nating manaig sa Pilipinas. At dyan, mga kababayan, tayo ang humusga.